Dito po sa The Amplified Bible, English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Ang Ama ay lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa akin. Pantay ba yun? O isipin po ninyo. Hindi lang yan. Isa pa pong English na Biblia. Dito po sa today's English version. Doon din po sa talatang yon. But I want you to understand that Christ is supreme. Ibang talata po, unang Korinto 11:13 po. But I want you to understand that Christ is supreme over every man. The husband is supreme over his wife, and God is supreme over Christ. Pagka nilapatan natin ng kaukulang Tagalog ang Diyos ay mas mataas kay Kristo. Mas supremo. Mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Kaya hindi po pantay. Gaya po ng itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran, kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siya ang tunay na Diyos. Doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel, na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikala mo, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Pero gayon pa man, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayang hindi po ibig sabihin doon Diyos na rin siya? Pakinggan ninyo ang babasahin ko po, unang Korinto 15:27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Jesucristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino? Sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyarihan si Kristo. Si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. Sino po? Yung Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo. Sino po? At ilan yon? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po, pagkasabi ni Jesus dito,
Tumingala siya sa langit at nagsabing, Ama! At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Sino po ang iisang tunay na Diyos? Ang Ama. Ilan? Isa. Kaisa-isa. Si Kristo, sinugo. Sino nagsugo? Ang tunay na Diyos. Iba ang nagsugo, iba ang isinugo. Ang nagsugo, ang tunay na Diyos. Isa lang yun. Ang isinugo, si Kristo. Kaya napakaliwanag po mula sa Biblia, Ginoong Leonardo Rocco ng Hasmin Street, Batasan Hills, na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan at lalong hindi po sila magkapantay ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isang Diyos, ang Ama na nasa langit. Ito pang tanong, kapatid na Arnel. Sa demokrasya, pag sinabi, mas nakararami, yun ang tama at sinusunod. Hindi ba mas marami kaming mga Katoliko kaysa miyembro ng Iglesia ni Kristo? Bakit sinasabi ninyo na kayo ang totoo at ligtas samantalang mas kakaunti kayo? Ang nagtanong po si Laila Santos ng UP Diliman, Quezon City, at ito po ay meron ding kinunan natin ng videotape sa West Avenue, Quezon City, kapatid na Arnel. Panoorin nga po natin. Si Sheila Sanchez, isang Katoliko, tanong ko lang sa iglesia, since it's a common belief na pag mas marami, yun ang tama at sinusunod, since marami ang mga Katoliko, ibig ba sabihin nun kami yung tama at mas totoo? Kasi palasak yung paniniwalang the voice of the people is the voice of God. Sabi nila, no? Sabihin, pag mas marami daw, yun daw po ang totoo at yun daw po ang tama. Hindi po natin matatanggap ang ganung paniniwala. Hindi po porkit mas marami ang naniniwala sa isang paniniwala, yun na po ang totoo. Halimbawa po, noon po, hindi pa maunlad ang siyensya, ang agham. Ang paniniwala po ng marami, ang mundo flat. Di ba? Ang mundo flat. Porque ba't halos lahat ng tao noon, sa panahong yun, yun ang paniniwala. Yun na po ang totoo. Napatunayan. Ngayon, ano po ang mundo? Ano po? Bilog. Bilog. Ang totoo, pag binasa mo sa Biblia, sa Isaiah 40:22, mababasa mo talaga, kahit hindi pa naiimbento teleskopyo, kahit hindi pa nakapag-circumnavigate ang tao sa mundo, basahin lang ang Biblia. Nakasulat doon na ang mundo po bilog He that sitteth in the circle of the earth, sa King James Version, siya na nakaupo sa balantok o kabilugan ng mundo. Pero noon po, ang paniniwala ng marami, ang lupa o ang mundo, flat. May paniniwala pa noon. Ang mundo daw, may tukod at may lumitaw pa. Yung tinatawag na Greek mythology, ang mundo daw, pasan-pasan ni Atlas. Kaya paniniwala ng marami noon. Dahil ba sa marami ang naniniwalang ganon, totoo na yon? Hindi ho. Ngayon,